So yo, what's up mga ka-master? Welcome back muli dito sa ating channel. Ito na naman si Master P muli nagbabalik para sa isang panibagong tutorial at unboxing. So for today's video, since ito yung kauna-unahang kong video sa 2025, mag-unbox tayo ng heat press at consumables na binili natin sa Quap Shop sa Shopee. So send ko mamaya, ilalagay ko yung link mamaya sa description para makita nyo kung ano pa yung mga product na inaalok nila. So, kung ready ka na, hit mo na yung like, subscribe, share, at i-push mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga tutorials at vlog. Tara na! Hi mga ka-master, ako si Master PTB at gumagawa ako ng tutorials, tips, tricks, techniques at reviews about digital printing. Kasama na ang cutter platters, printers, computers at softwares para sa mga aspirant at gustong magsimula sa business na katulad nito. So kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel at i-check ang mga videos na ginagawa ko. So mga master, i-unbox na natin gamit ang ating mahiwagang cutter dahil hindi ko makita yung isang cutter ko. So ito na lang. Ito ay 6-in-1 heat press. Para sa mga gusto magsimula ng sublimation printing dyan, ito ang kailangan nyo unang-una. 6-in-1 lang to. Meron siyang pang-press ng damit, meron siyang pang-press ng mug, meron siyang pang-press ng tumbler, meron siyang pang-press sa plato, ano ba ba? Meron siyang pang-press sa cup. So mamaya makikita nyo kung anong itsura nito. So unbox na natin. So sobrang ganda ng kanilang packaging. Talagang hindi makakawala. Bukod sa may fragile sticker na ang dami niyang bubble wrap. Tsaka ang dami niyang tawag dito, plastic na manipis. So ito kauna-unahan natin vlog ngayong taon. Dahil bagong taon, meron tayong bagong gamit. So pasensya na kayo, medyo maingay kasi malapit sa kalsada itong pinag-vlogan natin. Tara sumama, maniwala sa iyong sarili. Ito po ay hindi sponsor So Quap Shop, baka naman. Pa yan ay ating papalagan. Basta tuloy, 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 tuloy lang. Tuloy, 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 tuloy lang. Laging up sa pangarap. Para ako nag-exercise actually mga ka-master. So nag-unbox pala ako, pinagpapawisan na ako dito. So medyo may kabigatan talaga siya. Yung mga kalat natin, lagay muna natin sa isang tabi. Tandaan pag may dilim, liwanag masisilip. Alam kong alam mo rin na kaya mong gawin. Ang mga aral sa buhay ay dapat mo yang sundin. Kung ako sa'yo Sa talang buhay ko ng pag-unbox, ito lang ang medyo nahihirapan ako pag-unbox. Sobrang dami niyang protection. So meron na siyang cling wrap, tapos balot na balot pa siya ng bubble wrap. Laging up sa pangarap. Dapat pala title ng ating vlog ay paano mag-unbox ng bubble wrap. Sarili na kayang-kaya na kahit na anong pagsubok pa yan. Tanggal na natin yung unang layer, may second layer pa. Tuloy, tuloy, tuloy. 5-star po kayo sa packaging. Tuloy, 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 tuloy lang. Laging up sa pangarap. Hindi pwede yung tinatamad ka lang. Kailangan mong kilusan ang dapat mong galawan. Bawal lang magdahilan kapag merong So tatabi muna natin ang ating kalat, masyadong marami.
5-star po tayo sa packaging nito. Sure na kahit isang lugar kayo mapunta at pagdidelibera nito, sure na hindi masisira. Kaya mong gawin ang mga aral sa buhay ay dapat mo yang sundin. Kung ako sa'yo, So second phase na tayo, magbubukas na tayo ng kahon. lahat ay Tara makukuha. sumama, maniwala Ito nga pala, na kaya. may sticker dito ng uyi. So 21 kilogram siya actually. Medyo mabigat din. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Naging up sa pangarap. So yung i-unbox natin mga kamaster ay dito natin nilalagay sa lamesa para makita nyo ng buo. So unang layer, kasi meron siyang may styrofoam dito siya. So nandito na yung Teflon sheet. May bukod siyang Teflon sheet, meron pa siyang gloves. Nice puyi, ang ganda. Ito yung gloves na ginagamit pagka magsasalang kayo ng mga hini-heat press nyo. Thermal gloves yata ang tawag dito kung di ako nagkakamali. Masikip siya pero alam ko luluwag to pagka ginamit ng ginamit. So meron na tayo gloves. Lahat ay Tara makukuha. sumama, maniwala sa Mahiwagang gloves. kaya na kahit na nung pagsubok pa yan ay ating papalagan. Basta tuloy. So meron siyang kasamang Teflon sheet. So ang purpose po ng Teflon sheet, ito po yung pinapatong sa ibabaw nung damit na may design sa ilalim na i-heat press natin para hindi siya tumikit dun sa Teflon. Kasi yung alam ko yung nito meron Teflon din kasi ganito yung gamit ko dati. Tapos eto naman, ang purpose naman nito, pag mag-heat press ka ng mga babasagin tulad ng mga mga sublimation coated na mga glass, eto nilalagay sa sa pad niya para hindi siya mabasag. So eto 'yon. Alimutan ko rin yung tawag dito ganito ka ginagamit ko. Tapos meron siyang dalawang Naswerte kapag ka inaalat. Bawat hirap siguradong lahat magbubunga. may dalawang ganito siya. Isa dito pang mag at isang pang tumbler. Kasi dalawa to, isang maliit, isang malaki. Ayan siya isang maliit, isang malaki. I think itong maliit para sa tumbler to. Ito yung pang mag na 11 ounce na katulad ito. Yan. Makikita niya, pagsakto yan dito. Kasi yung maliit, masyado siya malayo. So, hindi siya obra sa mag, yung maliit. Ang obra dito ay ito malaki. Yan. So, shoutout nga pala sa aking mga kuya sa Calabarzon, Laguna, Makiling Region, sa aming governor at sa mga kasama ko sa sa Tanaw, Rizal, Makiling. Basta tuloy lang. Tapos meron tayo dito, ito yung adapter. Nilalagay siya dito sa heat pad ng pangmag. Ang unahan nito, ang ibabaw nito ay laging ito, yung may wire. Parang naglaro ka, iwasan ng mga negatibang isip. Tandaan pag may dilim, liwanag masisilip. Alam mo rin na kaya mong gawin ang mga Yan, sumot. So nakaganyan ang itsura niya pag ikinabit natin doon sa heat press. Mamaya papakita ko sa inyo. Maniwala sa iyong sarili. Tapos eto naman, yung heating pad na to, eto yung ginagamit. Basta tuloy. Eto, pwede to sa pan, sa sublimation pan. Tapos eto naman, ay pwede to sa platito, pwede to sa plato. Naging up
sa pangarap. Tapos para naman sa sombrero o yung mga tracker cap na sinasabli o kaya pwedeng DTF at DTP, ito naman po ang ginagamit. Yan. So parang mas maganda yung version nila ngayon kasi sa mga nauna. Tapos ito yung pangilalim nun. Yan, nakapaganyan kasi siya. Tuloy-tuloy lang, laging up sa pangarap. Hindi pwede yung Tapos may wire. So yun lang ang laman itong nasa layer na ibabaw. Then ang sunod na natin ay yung mismong heat press. So ibababa ko muna itong mga to. Ilalagay muna natin sa isang tabi. negative ang isip. Tandaan pag may dilim, liwanag masisilip. Alam kong alam mo rin na kaya So bagong-bago, meron pa mga styro. mo yung sundin. Kung ako sa'yo, kilusan mong maaga. So meron siyang kasamang papel, mga kamaster. So eto yung ano, hindi ko maintindihan, yung Chinese nakasulat eh. Pero may English sa ilalim. Basta tuloy-tuloy lang. So eto nga po pala ay naka Celsius. So ibig sabihin ang sagad na temperature neto ay hanggang to 20 degrees Celsius. So bali hindi lang siya 6-in-1. Bali dun sa ating mga binaklas galing sa box, parang 8-in-1 siya. Kasi meron itong mga dala-dalawa. So meron siyang silica gel. So ang purpose po na ito para po hindi mag-moist yung mga board. Hindi po siya masira kahit gano'n nyo katagal i-stack. Ito, kung nakikita nyo yung box, may mga butas dito. So etong mga silica, pwede nyo siyang ilagay dito sa mga butas na to. Para pagka in-store nyo siya sa isang lugar, hindi po masira yung board. Yun ang purpose niya. Parang sapatos din. So ang ganda niya. Ibang iba dun sa gamit ko dati, oh. May tag pa siya. Tapos naka-cable tie pa. So sa mga magsisimula sa sublimation, ang kailangan nyo is eto at sublimation printer. Para makapag-subli kayo ng mga damit, ng mga mags na inuman, yung mags na kulungan. Na kayang-kaya na kahit na anong Nakakapanibago siya gamitin actually. palagan. Basta tuloy. So dito nga pala, ang adjustment nito, wala tayong may sample dito eh. Pag maglalagay kayo ng ng damit dito, Kailangan mong kilusan ng dapat mong galawan. Bawal lang saka nyo palang hihigpitan para hindi masyadong mahigpit. So may kasama pa siyang pad. Isang ganito pa. Yan. Saka ito. Tapos yung ilalim niya, kaya mong gawin. Ang mga aral sa buhay ay dapat mo yung sundin. Kung yung ilalim niya wala ng teflon sheet. Hindi katulad nung mga nauna. Dati kasi, yung 6-in-1 na nabili ko, meron teflon sheet. Ito, wala. So, kaya ito, huwag nyo itong iwawala. Palagan. Basta tuloy. Pwede itong hatiin sa gitna. Saka nakakabili naman ng ganito sa Shopee. Sa kanila, dun sa link na to. So, remind ko nga pala, sa may mga ganito, kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung kita eh. Kaya na kahit na anong pagsubok. So, susumin natin yung camera na gamit natin. So mga master, kapag may heat press kayong ganito, tapos hindi na bumababa yung timer, ang problema po nun ay ito.
Kita ba? Adjust natin. So kung nakikita nyo to, etong puti na to, eto ay magnetic switch. Tapos karugtong na ito ay yung mismong magnet. So pag binababa nyo yan, tsaka palang nagpipilang yung timer, tsaka palang nagka-countdown. So kapag binaba nyo at hindi nag-countdown, check nyo po ito kung yung magnet ay nandyan pa. Kailangan kasi nandyan yung magnet at hindi siya magbibilang pabalik. So ngayon, testingin naman natin kung gumagana. Tara sumama, maniwala sa iyong sarili na kayang-kaya, na kahit na anong pagsubok pa yan ay ating papalagan. Basta tuloy lang. So yung saksakan niya, yung parang saksakan ng sa rice cooker. Pero ito naman, yan naman ay heavy duty. So sinumount na natin. So ito naman ay heavy duty mga kamaster. Tapos, kung makikita nyo to, mga master, meron siyang tatlo. So, eto, grounding wire lang to. So, kahit ito, alisin nyo, okay lang yan. Since wala tayong adapter nito, inaalis na lang natin to. So, pwede pa rin po yan kahit wala nitong bilog na to. So, mga master, tinanggal na natin yung grounding wire. So, the moment of truth na. Kung gagana ba o hindi. Check na natin pagpatay yung ilaw. Kasi yung extension natin gamit natin dito sa ilaw. So maliwanag pa rin naman pala. So check natin kung naiinit. So ang setting nito ay ganito. Etong SP ay yung temperature, kung ilang degree. Etong ST na nakasulat ay timer. So isusumi natin. So ito naka-ST, pagka nagsiset, ganito po yan. SP is yung temperature. So didiinan nyo lang. Check natin kung ilan yung sagad. So hanggang 220 pa rin siya. ST ay timer. So umiinit naman mga kamaster. So ibig sabihin working po ang ating heat press. Papatayin na natin at hindi na natin mabubuhat ito mamaya. So ito na po yung 6-in-1. Bali hindi lang siya 6-in-1 eh. Siya ay 8-in-1. So bali siya ay 8-in-1 na lumalabas. So sa mga nagbabalak dyang mag-start ng printing business, lalo na kung sublimation ang habol nyo, swak na swak po ito dahil swak lang ito sa budget. Parang wala pa siyang 11K. So yung ROI naman ito, depende naman po sa diskarte ninyo kung paano nyo siya i-market. So since may pa-order akong key holder at may upcoming ako mga i-heat press,
nag-avail na ako nito. So, tawag dito, dun sa store nito, baka naman. Kung gusto nyo bumili, lalagay po natin yung description sa ilalim ng video na to. So, salamat mga kamaster sa laging pagsubaybay sa ating mga tutorials and vlog. Siguro ngayon, magsisimula na ulit ako mag-vlog ng dire-diretso. Kasi medyo okay na yung place ko ngayon. So, salamat ng marami. See you soon mga kamaster. Thank you.